Dissociative amnesia. Ano ba yung difference niya from the organic amnesia in the usual lang? Okay. Ang dissociative amnesia kasi again, pag sinabi mo dissociative, ang ibig sabihin nun. Okay, sometimes, I don't know if you're familiar with selective amnesia. Under ko sa ng selective amnesia. Ano ibig sabihin ng selective amnesia? May part lang po na meron kang dinidisregard. Kung maalala ng muli siya o ng bata. Again, sabi ko nga di ba kanina, it's the ego. Ego ang nag-usapan natin dito yung ego mo eh. Kapag yung ego mo ay natatapakan na, ay kasi lumabas ka na rin. Kung ikaw dati si Richard Gomez, Richard Gutierrez, bugbog si Richard Gomez. Parang ganon. Bugbog eh. So, pag tinanong ka regarding kay Richard Gomez, hindi ko alam niya. Si Richard Gutierrez ako eh. So, ganon lang. Pinipili niya, ano yung information na gusto kong sabihin sa'yo? Ano yung information ko na ayoko sabihin sa'yo? So, gano'n lang. Meron po bang na-admit usually na gano'ng kaso? Okay. Tandaan lang natin, kadalasan kasi ng mga lumataform disorder kasi natin. Lumalabas yan bilang mga simptomas lang. Kadalasan. Sila yung mga simptomas lang ng mga major mental illness. Okay? Symptoms lang, lumalabas. Kung sa akin dati, ito yung comparison lang. Ubo. Inuubo ka. Okay. Ang ubo sakit. Kailangan mo sa ospital. Kailangan sa ospital sa ubo. Hindi na. Hindi, no? Pag lumala yung ubo, naging bronchitis or nag-evolve to TB, kailangan mo sa ospital. Bakit? Malala na po. Malala. Same thing as sa mga cases na maganda. Those cases are hindi naman ganun kagrabe. Pero hindi ko sinasabi hindi dapat ako. Maganda, kung ubo ka lang, ginagawa na. Maganda, kung disorder pa lang na ganyan, ginagawa na. Kesa, patagal na pag-gagal, lala na. Okay. Kasi, lahat yan magbo-boil down into a major mental illness. Kung hindi ka again, because of the precipitating factor or perpetuating factors. Bakit? Kasi nga denial. Hindi mo bulang yan, hindi pa TB yan. Hindi mo alam, ano na ba na pala yung ubo. So, lumalala. Nalulog major. Okay. So, ganun din. Ang mentality kasi ng tao, ganun. Kaya pa sa gamot yan. Kasi ang sabihin ng doktor, 7 days antibiotic, gano'n ka kagawin yung inumin. Gano'n din, di ba? Oo, 3 days. Best day. Nagigil ka po. Gano'n lang parang yun sa totoong buhay. Pero kung naman yung totoong buhay. Definitely tama, yun dito 7 days. Bakit? Kasi, pag uminom ka ng antibiotic, lumataas yung steroid content. Okay. Pag hindi ka uminom, pababa, yun, wala na. So, kung hindi ka inom, huwag ka na uminom. Kung hindi mo inumin bitong araw, huwag ka na inumin. Sayang. Kasi makakakang gano'n eh. Diba, meron na 100 mg, yun ang natin sa 50. Sayang gano'n. Kaya nagubo. So, gano'n. Pero, is possible ba na ma-recover yung makalimutan na pangyayari? Nare-recover ba yung na... Kapag nagagawa. Anong method po? Method po ba? Hypnosis? Or... Hindi kami gumagamit ng hypnosis. Hinira. More on talaga sa psychotherapy. Psychotherapy po. And then yung mga gamot na... Kasi pag nakakontrol ka na ng gamot, okay. Pero pag may dissociative amnesia sila, nagpo-form ba sila ng bagong identity? Kasi nga parang inalimutan nila yung part na yun, nagpo-form sila ng bagong identity. Alam mo, parang gano'n. Mag-focus ka lang dito po kasi isa lang identity. Kasi
kami sa BID, marami. Oo. Walang identity. Pinag-uusapan lang natin dito sa Tibanisa. It's yung memory. Yung memory niya. Yung memory niya na pinipili niya na ano yung gusto mo marinig, ano yung ayaw mo marinig. Parang ganun lang. Dito ba yung mga pinipili sa akin? Dinulat lang yan. Dinulat lang yan. Yung best, mga topic ng tayo. Hindi ko alam mo. Tapos, para sa akin. Dapat nag-focus kayo sa major. Okay, yung mga keep. So, yung pinakasarap. sir, ito pa po. Bali dysmorphia disorder. Opo. Paano po siya na-diagnose? Usually kasi ang body dysmorphia. Kadikit dyan na ADHD. Kadikit dyan na obsessive compulsive disorder. Na-affix sa OCD. Gusto ko siya phobia, hindi naman. Phobia is anxiety. Nervous. Nervous ka. Kasi, madilim. Bakit si Batman ninenervous kapag nakita yung paligid? Okay. Di ba ako sa paligid before, diba? Bakit siya natakot? Kasi nung bata siya, naglalaro sila ng kanyang Katie Holmes. Nalaglag siya sa well. Nalaglag siya sa well, nandun yung mga panig. So, nagkaroon siya ng post-traumatic stress disorder. Ano yun? Nagkaroon ng PTSD. Yung PTSD na yun, hindi niya na-get over. Okay, so tuwing makakita siya ng paniki, madilim, na-associate niya yung pupunta siya sa isang kulog, madilim na lugar, na-associate niya ngayon yung well na magkakaroon ng panic, mag-appear yung panic. So, yung PTSD. Kasi baka may PTSD. Na-improve niya nung sa Batman, kalaban ng Riddler. Hindi mo kakulik, hindi mo pinanood yung Avengers. Sa body dysmorphic po, rare po ba yung disorder na to? Rare. Saan mo malaman kung gano'n na po karami nag-admit dito na may ganung disorder? Yung percentage? Nadadiagnose lang dito. Dahil? Hindi sila na-admit as bilang body dysmorphic disorder. Nadadiagnose sila bilang bipolar, yung pala meron o ADHD, o ADD. So, nadadiagnose sila kasi tapos bigla na lang. Siguro kaya, tagal-tagal. Ano naman ang problema ko sa mundo? Ganon. Kaya na may tayo. So, yung treatment po nun, para lang. Ang una po nila sinasabi, usually, cooking ko physically, dahil nga body dysmorphia. Physically po. Walang pinagkaiba yan sa sa somatopore. Eh, feeling mo, dito ka pinagpapakita sa ito. Pero pag chinik mo, okay.